Hello, Capricorn Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for February 1 hanggang 8. So ano po naghihintay sa inyo para sa unang linggo ng Pebrero? We'll see. Simulan na po natin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides. Ibigay natin kay Capricorn ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, you have the Hermit card. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Hanged Man. In the area of what you need, meron po kayong the Two of Pentacles. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Five of Wands. In the area of your near future, meron po kayong the Page of Wands. Beautiful. In the area of your challenge for the week, meron po kayong the Three of Cups. Sa inyong fortune, meron kayong the Temperance card. Beautiful. In your divine messages, meron kayong the Four of Wands. At ang outcome niyo po for the week, ito po yun, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Capricorn, thank you po muna sa inyong mga donations, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po yan every time po na meron tayong libreng reading for you dito sa ating channel. Thank you rin po sa mga comments and likes. Malaking suporta rin po yan sa bawat video natin para sa inyo. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Ten of Cups. Okay, this week, Capricorn, is really a great time for you to really bond with your family. Panahon daw to have this parang bakasyon or to go out or magkaroon kahit man lang sana maliit na portion of your day to be with them. Okay? It's all about nurturing your bond, nurturing your connections with those people na pinapahalagahan mo. Nakita ko rin dito, Capricorn, sabi na yung spirit guides, you need to cooperate on a family wish. Meron daw kayong goal this time na pang-pamilya. So parang kailangan daw lahat kayo ay tulungan and also iisa ang inyong layunin para maganap yung gusto nyo na pang-pamilya. So hindi pwedeng watak-watak or iba-iba ng gusto. Kailangan meron kayong solidifying goal to win something or to get something. Okay? Very important yan para sa inyo this week. So, in your card of the week, meron kang freedom. Freedom comes from inner liberation. Ngayon daw, kailangan mong ma-strive yung kalayaan. Maaaring kalayaan to be with your family. Kalayaan to really reach the destination for them. Or kalayaan na matupad yung mga gusto mo na talaga magpapa-uplift hindi na ng life mo, kundi ng life din ng family. Because nakita ko dito, whatever you're trying to do, konektado yan sa pamilya mo. And kung ano man yung effort na ginagawa mo this time, it will affect them. Kaya maganda ngayon nag-i-improve ka, pinapalaya mo ang sarili mo sa mga takot mo, sa mga inhibitions mo, sa mga mali mong aksyon, para magkaroon din ng positive effect for the family. Okay? So, in your core energy, meron kang the Hermit card. Ito, nakita ko dito yung, I don't know why, there's this kind of loneliness or sadness kang nararamdaman. Maybe because malayo ka sa kanila, sa pamilya mo. Baka nakatira ka sa ibang lugar or you're working overseas. And lagi mong hinahangad yung warmth and comfort nila ng pamilya. And now, iniisip mo na lang na, kasi para sa pangarap to. Tingnan mo tong star na nasa loob ng kanyang lantern or parol. Yan yung inaabot mo, yung pangarap mo para sa pamilya. Kaya kahit na minsan solo ka lang, you're doing things on your own, ginagawa mo ang lahat para sa kanila. Which is a very, very noble at saka masakripisyo for you. At huwag ka mag-alala, may magandang reward yan. Especially if you're really into something na pampamilya. So, makakaasa ka na yung hinahangad mo for them will happen. Okay? So, relax and karoon ka ng katiwasayan sa puso mo na whatever you're trying to work on, it will happen for your family. Okay? For others, Capricorn po dyan, nakita ko dito na meron kang hinahanap na sagot. Meron kang hinahanap na konfirmasyon or kaliwanagan tungkol sa isang bagay na kinakaharap mo ngayon. Na medyo parang malabo, no? And you're afraid kung, teka, saan ko ba ito pupuntahan? Ano ba dapat kong gawin? Is this my real path? May certain question mark kang gusto mong masagot and you're doing your best.
Some of you parang ayaw siyang i-discuss with the family kasi ayaw mong makababa ng mood or ayaw mo maging burden sa kanila kaya parang sinasarili mo. Pero nakita ko dito na time na for you to really parang i-express sa kanila yung mga concerns mo para matulungan ka din. Kasi nakita ko dito na maaaring yung ibang tao sa paligid mo ang magbigay sa'yo ng karagdagang kaliwanagan sa kinakaharap mo. Okay? Hermit cards being clarified by the Ace of Swords. Yes, clarity, clarity, clarity. Sabi ko nga, marami kang question marks na gusto mong masagot. And you will stop at nothing para lang magkaroon to ng sense o magkaroon to ng saysay sa'yo. And now, huwag ka mag-alala, makakahanap ka daw ng solusyon or makakatisod ka daw ng isang magandang idea na magpapalinaw sa'yo sa rutang ito. And you will be very, very happy kasi parang sa wakas, yes, nasagot na din. Sa wakas, yes, okay na, planchado na, maliwanag na. And this time around, everything now, whatever you're trying to do moving forward after this week will be clear na para sa'yo. Maliwanag na ang ruta, maliwanag na ang daan, at ang kailangan mo lang gawin, humakbang para abutin yon. Now, the confusion and questions are over. Clear things will happen starting from now. Okay? So, Capricorn, tanungin kita ngayon, i-comment mo to sa baba, ano yung mga questions mo sa buhay mo this time na gusto mo nang luminaw at masagot? I-manifest natin yan sa baba, i-comment mo, I claim, I manifest na yung hinihintay kong blank ay masagot na para malinaw na yung blank. Comment down below, it will happen for you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Hanged Man. Ngayon, sa kabila ng mga tanong, bago to luminaw, sabi ng yung spirit guides, pause muna tayo. Maupo muna, pahinga muna, sit down muna, and let's evaluate. Tingnan natin kung ano ba yung ginagawa natin na mali para maitama, para walang delay. Siguro may napansin ka, bakit ang tagal? Bakit ang labo? Bakit ganto? Bakit ganyan? So we need to ask ourselves, bakit nga ba? So upuan ito at tingnan natin kung saan ba yung potential kung i-areglo or i-maneuver, baka doon sakali magkaroon na ng solusyon or accomplishment. Nakita ko dito na meron ka daw aspeto sa ginagawa mo na hindi mo nakikita yung totoong galawan or totoong sistema. Now is the right time for you, Capricorn, to see the other possible way sa kinakaharap mo. Kasi yung other possible way na yon ang talagang totoong paraan para makalagpas ka dyan. Okay? Clarify natin. The Hanged Man is being clarified by you have the Knight of Swords. Yes, wag ka daw munang bara-bara, wag ka daw munang magmadali. You have the might, you have the energy, you have the stamina para gawin to, pero ang kulang sa'yo ay tamang pag-iisip. Kalinawan ng isip. 4 cards are really telling you here, Capricorn, na isip muna ang pairalin. Knight of Swords, the Hanged Man, the Hermit card, and the Ace of Swords. Kayo talaga yung mataimtim na pinapayuhan ng iyong spirit guides na, huy, isip-isip muna. Gugulin muna natin yung pagkakataon to concoct or create a visible and solid plan bago tayo humakbang. Kailangan malinaw muna lahat bago tayo sumugod. Kasi kung susugod ka ng bara-bara at dire-diretso lang, mahasayang yan. Especially kung magkakaroon ng mga delays. Kaya para maiwasan daw yung delay, dapat malinaw muna ang daan, klaro, konkreto ang plano para walang aandap-andap. Okay? Very important yan. So Capricorn, tanongin kita ngayon, taga saan ka? Where are you enjoying this reading? Are you in your phone? Nasa biyahe ka ba ngayon? Nasa bahay? Comment down below. I wanna know kung paano mo ina-absorb ang ating reading for today. Okay? So, in the area of what you need, meron kang the Two of Pentacles. Si Two of Pentacles, sinasabi dito, balansehin natin. Okay? Balansehin mo daw kung ano ba yung mahalaga. Ito ba o ito? Itong ruta bang to o yan? You need to make a choice na makakagaan sa'yo at valuable para sa'yo. Hindi pwede magde-decide ka lang dahil gusto ng iba. Or sabi ng iba, ito daw. Kailangan ikaw mismo i-reflect mo sa kinakaharap mo ngayon. Example, meron kang friends, lahat sila single, ikaw may anak ka na. So, hindi ka pwedeng lagi lumalabas ng bahay.
Pero sabi nila, tara doon, apply tayo doon sa kabilang bayan pa. So sila, syempre, meron silang freedom to do so dahil single sila. Ikaw may anak kang dapat alagaan. So meron kang dapat i-take into consideration before making a decision. So importante babalansehin mo. Pwede ba ako mag-apply doon? Teka, paano yung anak ko? So tinitingnan mo, tinitimbang mo kung ano yung dapat gawin. At yun ang dapat mong isa-isip ngayon. Hindi pwedeng larga lang ng larga at laban lang ng laban. Dapat binabalanse muna. Kasi iba-iba naman kayo ng status sa life, iba-iba rin kayo ng pinagdaraanan. So, kailangan talaga timbangin mo muna if it's applicable para sa'yo o hindi. You need to take good care first of your family matters bago natin i-open ang sarili for something new. Okay? Clarify natin to. Yan, the magician card is here. Yes, you can make it. You can manage it. Kaya ngayon kailangan talaga harapin at pag-usapan at timbangin na. Meron sa inyo nakita ko dito na hindi hinaharap hindi kino-confront, hindi inuupuan, kaya lalong tumatagal yung issue. Kaya lalo ka nahihirapan sa paghahanap ng sagot kasi nga, minsan dapat upuan at pag-usapan na hindi mo ginagawa, umiiwas ka. So now is the right time for you na timbangin, i-prioritize ito because you're ready now to take on the challenge. Ready ka na hawakan siya or i-touch yung issue. Huwag mo daw laging isipin na, ay, ayoko yan, saka na lang. Pag po lumalabas si Magician card, this is the right time to take action on something na gusto mong ibalanse. Kaya kung kinakatok ka sa pintuan mo na, huy Capricorn, pag-usapan na natin to. O kaya, huy Capricorn, what is your decision? Now is the right time to really maging hands-on dito at harapin na siya. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron ka pong the 5 of Wands. Si 5 of Wands, sabi dito ng yung spirit guides, talagang napakalaki nung epekto sa'yo ng mga gulo-gulo or conflict sa paligid. Whether you're working in a very competitive na trabaho o halimbawa client-based ang work mo, kailangan mong makakompleto ng quota, kaya lumalaban ka. Pero sometimes, you don't know what to do. Naliligaw ka minsan. And para lang makasabay sa agos, I know minsan siguro nako-compare mo ang sarili mo sa iba na parang buti pa siya, ang galing-galing niya, buti pa siya, okay na. And those comparison ang lalo nagpapaligaw sa'yo sa true purpose mo. Kasi parang binabase mo sa iba yung kaligayahan mo or yung success mo. Now is the right time for you to refocus, Capricorn, your mind and your eyes. Kailangan wag mong tingnan yung paligid sa kanilang development. You need to watch your own development. Kung saan ka mag-i-improve, kung saan ka liligaya, yun dapat ang tingnan mo. Para maging mas madali at mas luminaw sa'yo yung kasagutan sa mga questions. Focus on yourself and not everybody else. Okay? Ngayon, kung ano yung mga gusto at away sa paligid, don't mind them. Iiwas ang sarili at mag-focus tayo sa ating mga tagumpay at ating improvements. Okay? The 5 of Wands being clarified by the Queen of Pentacles. Yes. Sabi dito, there's this parang inaasikaso mo, no? Meron kang inaasikaso with a certain trabaho ba or step forward, no? May endeavor ka ngayon. Pero parang yung gusto mong tumbukin, marami din nag-aagawan diyan, parang ganon. There are other people who wants the same thing just like you. Pero ngayon sabi dito parang sa'yo ibibigay. Ikaw ang makakakuha ng bountiful blessing or opportunity. At ang kinakailangan mo dito, Capricorn, ay i-grab siya agad because mag-overflow siya, yayabong siya para sa'yo. Mapakinabangan mo siya for a very long time. Kung ito man ay opportunity, trabaho, negosyo o pera, na talaga namang lahat din ay gusto yan, mga kaagaw mo sa same industry mo o same endeavor na to, sa'yo ibibigay. Kaya ngayon, don't be afraid to fight and to show who you are and to show your potential kasi maraming abundant energy kang makukuha dyan. Okay? Kaya huwag ka masyadong ma-overwhelm or ma-confused o ma-intimidate sa mga kasama mo because meron ka rin kayang ibigay na magiging abundant in the future. Okay? In your near future, meron kang the Page of Wands. Yes, you are now getting that opportunity. Talagang ilalagak mo lahat ng mga kaya mo para alagaan yan. And here you are, getting that blessing, getting that endeavor.
Kitang-kita ko dito that you want to explore, you want to try something new. Gustong-gusto mo tong parang adrenaline rush or parang pagbabago sa life, and it makes everything so exciting. Kitang-kita ko dito yung kahandaan mo to take on this new challenge and try it. Kasi parang meron ka ng potential to grow and minanifest mo rin to eh. With the magician card here, na pag nilay-nilayan mo din. So, whatever effort na ine-exert mo sa bagong bagay na ito will really the bunga na matagal mong hinahangad for the milestone. Meron kang milestone na gustong abutin, pero this effort will determine kung hanggang saan maaabot itong milestone na ito. Okay? So, ang payo sa'yo dyan, try mo lang, subukan mo lang, huwag mong sayangin yung chance para makita mo kung swak sa'yo at kung para sa'yo talaga. Okay? Page of Wands being clarified by the Five of Cups. Okay? This opportunity na darating sa'yo, na yayakapin mong mabuti, susubukan mo, itatry mo kamo, will actually give you the assurance na, okay now, sige kalimutan ko na yung past. Move on na ako kasi may bago na. Parang ganon. Parang nakahinga ka na ng maluwag, natanggap mo na sa sarili mo, napalaya mo na ang sarili mo with this freedom card na kung ano man yung mga dati na asang-asa ka pa rin hanggang ngayon ay kaya mo nang i-let go, kaya mo nang pabayaan kasi nagkaroon ka ng solidifying proof na meron palang bago pa na naghihintay for me, and I don't need to dwell more on what was at kung ano yung mga bagay na parte na ng past mo. So now is the right time for you to really embrace new things, explore your new life, at magkaroon ka ng mga bagong experiences na magpapaunlad sa'yo. Okay? I-claim mo to, it will be yours. In your challenge, meron kang unseen patterns and then shadow blossoms. Sabi dito na yung spirit guides na yung mga bagay na dinanas mo in the past, ang mga paghihirap, pagkadurog, pag-iyak, magagamit mo siya bilang parte mo. Hindi para maging bitter but to make you stronger. And to see kung ano yung mga bagay na dapat mong pahalagahan sa kabila ng mga pangit mong pinagdaanan. With all those painful things, you will appreciate yung mga magaganda. Okay? And also, kailangan daw makita mo na ng mulat ang mata mo tungkol sa mga bagay na mali mong iniisip na nagiging pattern na. Example, iniisip mo lagi na mahina ka o wala kang mararating dahil hindi ka nakapag-college, no? Kailangan palitan mo yung mga knowledge mo na yan. Marami kang pwedeng marating kahit hindi ka nakapag-college. Your skills, your ability, your determination is a great, great factor para magtagumpay ka. Hindi lahat ay diploma ang labanan, kumbaga, no? So kung yun ang iniisip mo lagi, maling pattern yun, buwagin mo. There are things in your life na medyo paulit-ulit. Nagkakaroon na talaga ng limitadong mundo na kailangang buwagin para mag-grow ka. Okay? In your challenge, meron kang the Three of Cups. Sabi dito, nag-overindulge ka, Capricorn. You watch a lot of things. Halimbawa, meron kang dapat trabaho pero inuubos mong oras mo sa telebabad with friends or FaceTiming with the people na puro kayo kwentuhan hanggang madaling araw to the point na hindi mo na ginagawa yung dapat mong gawin. Example din, imbis na asikasuhin yung presentation sa laptop mo, mas inuna mo manood ng Korean novela for 10 hours. You're enjoying things too much. Too much, too much. Okay lang naman mag-enjoy, okay lang mag-indulge, pero dapat you know your limitations and you know how to manage your time. Hindi pwedeng puro saya lagi or lalabas kayo with friends and groups na nauubos yung budget mo for the week. Maaring ganun din. So make sure na you know when to stop and you know to do things in moderation. Okay? The Three of Cups being clarified by the Three of Pentacles. Yes, meron kang 3-3 here telling you angel number of divine love from your spiritual guides, no? Meron po kayo mga ancestors, spiritual ancestors na namayapa na and they are still, guiding you, protecting you this time. Kaya mamaya magtirik ka ng kandila o ipagdasal mo sila to give thanks for their protection. Okay? So, Three of Pentacles and Three of Cups, sabi dito talaga namang imbes na maging productive ka, inuuna mo daw yung mga hayahay or gimmick or relax-relax. Nakita ko dito na meron kang mga maling taong sinasamahan and you need to surround yourself with the right people that will enrich your life and will
motivate you to do better and be better sa buhay mo. So ngayon, habang nag-uusap tayo, kailangan piliin mo na kung sino ba yung mga dapat kong samahan na nakakabuti sa akin. Because this influence, really, nagpapadelay siya sa success mo. Kaya kailangan samahan mo yung mga taong progresibo, masipag, career-oriented, goal-oriented. Yun yung may emulate mo na practice para magkaroon ka ng diretsong pag-andar sa iyong mga goals. Okay? In your fortune, meron kang fellow travelers, support is all around you. Yes, the right people, you need them. Also, your family will be your support para malaban mo tong isang bagay na ito. Okay? You cannot do this alone and the people around you, your support system, will boost you para ito yung maganap. You also have begin now. Yes, sabi ko nga sa inyo, simulan na, pagplanuhan na, isipin na, upuan na para mahanap na yung tamang sagot, no? Take your first step now. Ano yung first step? Pwedeng pagpaplano, pwedeng pagsusulat sa journal, pwedeng paghahalongkat ng mga bagong damit para gamitin, o kaya pwedeng pag-aasikaso ng mga dokumento. First step yun. Hindi naman kailangan na sumugod ka kaagad doon. No. The little things as a preparation is already a first step. So gawin mo yan now. Okay? In the area of your fortune, you have the Temperance card. Meron ka daw kinay-create ngayon. Meron ka daw nililikha. And makakaasa ka, Capricorn, na mabubuo na daw yan. I don't know why I'm seeing documents. I'm seeing a figurine. Ikaw ba ay nagre-decorate ng bahay? O meron kang pinapaayos, no? With your house? Or naglilipat ka ba ng department? Binabago mo ba yung table mo, yung work table mo? I'm seeing you doing something, creating something, at makakaasa ka daw na malilikha na siya this time. Okay? It will be created and it will be really fruitful para sa'yo. Nakita ko rin dito good news dahil yung pagpapasensya mo sa isang bagay o sa isang tao magubunga ng maganda. Congrats. For others, you have a really smooth and beautiful relationships with the people around you. Walang away, walang gulo. Very peaceful, kumbaga. Congrats po. Capricorn, the Temperance card. Oops, tumilapon, manami. Is being clarified by the King of Wands. Yes, dahil payapa ang lahat ngayon, you've been so dedicated para sa mga bagay daw na pinaplano mo. Meron kang, I don't know why, kita ko yung project or meron kang inaasikaso talaga for a very long time. At maraming beses ka na daw na nag-give up dyan or parang gusto mo ng sukuan. Pero here, sabi dito, magpapanumbalik yung alab sa puso mo. Parang, sige gawin na natin, sige kunin na natin. And you're ready to take on that challenge. Handa mong pagdaanan yung proseso, simula hanggang dulo, walang shortcut because you believe na kung ano man tong i-create mo ay talagang para sa'yo, no? Malakas yung ano mo malakas yung tiwala mo this time At saka determination mo para kunin siya So, it will happen for you. Basta, Capricorn, tapatan mo to ng sigasig at sa kalakas ng loob, it will be created, it will happen for you. Makukuha mo to. Okay? Kaya kung wala kang lakas ng loob, kahit na masipag ka dyan, bibitawan mo yan. Pero kung meron kang fiery energy within you na akin to, tatapusin ko to, kukunin ko to, it will be given to you. Congrats po. I-claim mo to. I will get what I pursue and I will get the good outcome with my hard work. I-claim mo yan, it will be yours. In your divine messages, meron kang meditate and contemplate. Panahon daw to para mag-meditate ka, maaaring sa kwarto, mag-yoga, or maglakad-lakad ka sa park, sa garden mo, sa bakuran ninyo, para lumiwanag ang isip, para lahat ng question marks mo ay magkaroon na ng kaliwanagan. Okay? You also have conclusions are within reach. Kung ano man daw yung kinakaharap mo ngayon mahirap, na nakakapagod, matatapos na rin daw yan and you will get the outcome that you deserve. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Four of Wands. Si Four of Wands, dapat daw yung mata natin nasa goal. Maybe some of you ay nalilibang with something here. Marami kang mga party-party, gimmick-gimmick, bonding-bonding time, no? Pero sabi dito, na huwag natin kalimutan yung goals natin. Maaring goal mo ay para sa bahay, makatapos ng utang, mapagpatapos yung mga anak, or mapalitan yung bubong, or mapaayos yung gate. You have a lot of family goals na gusto mong matapos ngayon. Pero para mangyari yan, kailangan talaga natin ng undeniable disiplina to push through.
para yung minamanifest mo yung makuha dito. Kaya importante talaga binabalanse mo ngayon Capricorn kung ano yung mahalaga sa hindi, kung ano yung mga dapat kong i-prioritize para ito yung maganap na. Okay? The Four of Wands being clarified by the Fool card. Yes, you should be ready daw Capricorn to make a move, a drastic move or isang pagsugal sa buhay kung gusto mo daw talagang maabot itong goal na ito. Example, if you want something new, you need to prepare to do something new para maabot siya. Halimbawa, balak mong magkaroon ng sariling bahay, you need to make a big move para ito yung maganap. Hindi pwedeng ginagawa mo lang ngayon, sapat na. No. Kailangan talaga natin humakbang ng mga bagong unfamiliar experiences to reach that milestone. Example din, pangarap mo makapunta sa Canada. So panahon to para humakbang ka at kumilos ka, mag-inquire ka sa mga agency na never mo pang napuntahan pero handang-handa kang tahakin yung mga bagong bagay para lang maabot yun. Parang ganon. Okay? So, this is really a great time to take your first step para sa katuparan ng mga milestones na ito at finish lines. Okay? Outcome yan, but first bigyan muna kita ng fortune cards. You have door opportunities are waiting for you. Yes, meron talaga mga bagong simula, mga bagong opportunity na naghihintay sa'yo patungo sa iyong mga goals. Kaya buksan yan, katokin yan, and enter that door. You also have flute, disappointment in a friend or a lover. Yes, ito yun talaga. With your challenge card, meron ako nakitang gusot or clarity when it comes to the right people or right person na dapat mong samahan. And yung mga makikilala mong hindi pala friend or hindi pala talaga totoo sa'yo, you need to let them go. Okay? You also have September. Meron po ba kayong special occasion, Capricorn, tuwing September? Example, birthday ng kapatid, birthday ni pinsan, or anniversary. Kung meron po, ibig sabihin this reading is for you. Kung wala naman, meron daw po kayong milestone sa Setyembre. Congrats po. You also have throne, position of authority. You will be dealing with the person of authority this time, maaring boss, supervisor, HR, na parang kailangan mo siyang mapaamo or mapa-oo sa gusto mo, no? So now is the right time for you to do your best para makuha mo tong coveted na posisyon para sa'yo. For others, nakita ko po sa inyo, new uniform, new place, new badge, or new position, and you will have a great, great role soon. Congrats po. So, ang outcome mo for February 1 to 8, you have the Seven of Swords. Okay, dito sinasabihan ka Capricorn ng yung spirit guides na wag nang iwasan. Don't avoid what needs to be done and what needs to be answered. Sabi dito, you need to strategize. Makabagong paraan, makabagong atake na kakaiba sa mga ginawa mo before. Because your old tactics will not work this time. So, kailangan ngayon nag-i-innovate ka, nag-upgrade ka. Kung ikaw man ay may negosyo ngayon, kailangan kung gusto mong kumita na mas malaki, dapat mag-add ka ng mga bagong pakulo. Parang ganon. So, you need to really evolve in what you're doing to make sure na yung outcome na gusto mo ay mangyari. Siguro panahon din to para i-evaluate mo yung kilos mo, yung actions mo, para makita mo kung ano ba yung mga ginawa mo before na hindi na pala applicable, baguhin natin. Ano yung gumagana, yun ang kailangan mo i-continue. And then ano pa yung mga dapat ko idagdag. So importante ngayon na nag-retrospect ka from the past to see the potential of everything. Okay? Seven of Swords being clarified by nakabaliktad na Five of Swords. Yes, wag ka na daw mag-deal pa or mag-dwell pa sa mga bagay na magusot or mahirap or conflicting. Example, tungkol to sa mga away pamilya, away sa ganto, away ganyan, or may mga pangit na karanasan, learn to detach yourself from that. At huwag nang balik-balikan pa. Panahon to para mag-isip ng mga makabago, para magbago ang kwento ng buhay mo. If you're pursuing yung mga bagay na alam mong nahihirapan ka na at luging-lugi ka na nga doon, paano mo masasagot yung mga para sa'yo talaga kung parati kang umaatras sa past? Onward, forward ka dapat, Capricorn, and not to look back. Mag-look back ka lang para maisip ko ano yung dapat baguhin. Pero para mabuhay ulit sa past, it's not gonna help you anymore. Okay? So ngayon, abante-abante, don't think first of negativity para sa mga bagong gagawin mo. Narinig ko rin dito na huwag ka muna mag-share sa ibang tao. I-keep mo na muna yan para walang mangialam. Okay? Sa Capricorn, ito po ang inyong February 1 to 8. Sana po yung nakaresonate ka. Comment down below. Babasahin ko po yan.
Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Capricorn today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.